Guys, andito tayo sa kaliblib-libliban ng Lasak yata. Alamin ko pa. At patungo akong Apari. So dito ko itinuro rough road na to, no? Siguro mga 6 kilometers na rough road na ba to. So mukhang marami pa. Hindi lang yun ang problema. Kasi yung gulong ko, nasira ni mismong gulong, yung rubber. Parang nag-expire eh. Ngayon lang biglang bumigay. Hindi ko naman naantabayanan. And apparently buti nakahanginan pa, so I expect 2 hours pa away ang ride ko, so it's gonna be a rough road ride. Yan, so ang dami ko nang dinaanan, magagandang view, no? Hindi ko lang magawa dahil hinahabol ko yung hangin ng interior, pero palagi ko nahati ako sa emergency at saka sa lifetime experience na to. So anyway, eto na, I decide na gawing lifetime experience siya. So larga tayo. So takbo lang tayo ng takbo. So after quite some time, nakarating din ako dito sa malubak na daan, no? Although in-advise sa akin na medyo maluwak nga at medyo sila mismo apprehensive dahil baka daw hindi kaya ng motor. Pero incidentally, kayang-kaya naman. Kasi lalo na sanay ito tayo sa trail, no? Pag-ride ng trail. So parang inano lang to, parang konting excitement lang. Yan. Papa ito ba? Ito, itong lubak na papa. Ito. Doon wala na. Yun, salamat. Sige. Pari. Ito, shortcut na. Ano kayo ng logak? Logak, oo. Yun. Problema ko kasi flat tong gulong ko eh. Ay, flat sir? Expired na exterior, biglang nagloko eh. Biglang Wala naman na ano dyan sir. Pero ganito, pero wala nang ano, luba. wala na lupa. Malapit na rin yung simentado dyan. Bural sir, makarating nyo ng bural, simentado na yun sir. Sige, salamat. May nakasulubong akong mga naka-trike, naka-tricycle at siyempre sinamantala ko na magtanong kung ano ang maasahan ko dyan. Ngayon ang sabi nila ay ayos naman, malapit-lapit na, at saka yung tinanong ko rin yung lubak ay kung mahaba ka talaga, lalo na nag-aalala ko na may tama na yung front tire ko, yung rubber, front rubber. So anyway, sabi niya hindi naman din kalayuan at saka wala naman daw akong kailangang pag-alalahan dahil hindi naman daw ako maano dito. Kumbaga nabanggit na yung aking safety ay hindi naman problema at malamang matutulungan pa ako sa aking pangangailangan. So that was a sign of relief at ako yung magabiyahe na uli na may tiwala, lakas ng loob at pasensya dahil sa napakalayo din ang tinakbo ko rin ito. Ito nga katunayan, may mga bahay-bahay dito. Marami na rin palang dumadaan dyan ng tututusin, kaya hindi na talaga makakapag-alala. Pero ang lugar na to is actually a shortcut, no? Papuntang Apari. Hindi ko lang alam kung nasan yung long ad na yun. Pero shortcut lang ang pinag-usapan namin. So tuloy-tuloy lang, yun nga, yung tatlong bagay sa pag mabiyahe ka: lakas ng loob, pasensya, at saka tibay ng loob. Yan. Okay, so biyahe, lubak dito, lubak doon. Para lang ako nagte-trail, pero mahaba-haba rin to. Na-complete mo, 15 kilometers yata eh. Pero at least may nakikita kang mga rider na kasabay. So nakakalasa naman ang loob dahil alam mong regular na daanan to at hindi siya liblib. Although sa simula medyo liblib siya yung papasok, pero sayang nga hindi ko na videohan. So tuloy-tuloy lang, buti na lang maganda ang panahon, walang ulan, hindi maputik, no? Kung may putik man, manageable. Lalo na yung gulong ko sa likod pangkatsada. Road tire yan, pero awa ng Diyos, kumakapit naman sa lupa na basa, ang basang lupa. Yung kung madulas man siya, hindi siya ganun ka-critical yung pagkamadulas niya. Yan, katunayan nga, ito tuloy-tuloy tayo, no? At saka ito hindi mo masasabing trail, no?
Ayan, kita tayo ng tulay. Ayan. Hindi naman siya trail eh, rough road lang siya. Oo. So walang technical portion. Pero siguro kung hindi magandang panahon, no, medyo umuulan, tapos maputik ng kote. Ayan, yung patag na yan, magdurusaw talaga dyan. Ito na ang tulay, halos pantay na yung tulay sa putik. Anyway, kita nyo naman, pantay ang kalsada. Roy! Ayan, medyo patag na rito, no? Oras pa yan. Ayan, siguro ano yan, ang tulay eh. Siguro ano, hindi naman napapabayaan itong lugar na to. Siguro medyo talagang nahuhuli lang ang suporta. But anyway, yung tulay na yan, yan na yung pinaka-pahiwatig na naasikaso din nila itong lugar na to ng Rizal. Yung shortcut pag nila makakita. Okay, so takbo tayo. Biglang tingin eh, pasalamat ako, sabi na may tulay pala, malubak pa pala din sa gilid. Okay, uy, punta yung motor. Manageable naman. Kaya na. Kasi yung gulong ko ano eh, kapalsada yung hubs, yung harap, flat pa. Ito eh. Mighty Cagayan River. Alright, so mahaba pa yan, 38 kilometers para makalabas to sa laot. Alright, pero ito kita mo naman kung gaano kalaki yung ilog. Ayan. Saka itong tulay, pag may dumadaan nayayanig, akala mo ano, intensity 2 earthquake. Ayan, ito yung inside of the river, lawak. Gano'ng kalalim kaya yan? Yan. Kung paano natin may describe yung ano, yung lakas ng yanig, hindi matay kasi mismo kumakalog, lahat kumakalog, sabay-sabay naman. Pero anyway, para mabanggit ko lang sa inyo, ito yung mapa. Ano? So nandito tayo. Dito ha. Ito ba ito?
Okay, reflection ng cellphone. Okay. So yan ang nandito tayo. Alright. So ito yung initial natin sa map, no. Is 2 lang, dito na tayo sa kaibabawan ng Luzon. Ganyan po kalayo. 3 hours and 4 minutes inabot tayo kasama yung trail, yung rough road riding. Malayo din, nakakapagod. Ayan ganyan ito. Ang pinakamalinaw na natin, mapping report. Maayos naman, nakarating din tayo. Finally, nakarating din tayo ng Kapari. Not quite. Ano pa mga 50 to 100 meters before talagang touchdown. So anyway, nasakit na talaga ng pet ko. Ayan. Ay haba-haba. At nakarating din finally. So, video na natin yan. To isla ba yan? Isla ba yan? Talaga. Pero ito na yung pinakadulo ng ng Luzon. Ari. Ayan. Sige, tamaan mo na. Barko yun no? Barko. Hindi wala, hindi siya makabit wala kalaot. Ba yung gusto mo papunta ron? Alam mo ba yung dugo? Yung pinakalas na pinto doon? Oo. Yung ba exit na pa ganun yun, maraming bits doon. Pero dito kasi sir, walang bits dito. Hanggang Pagudpod. Ha? Hanggang Patapat. Pagudpod. Ay, malayo rito sa Magapit yun. Doon kadadaan. Oo. Alam mo ba yung malaking ganyan sa kwan sa Bayturay doon? Meron din na paikot yan at papuntang Pagudpod na yan. Okay. Ano ka naman? Madali mo lang harapin yun, basta importante doon ka sa Magapig, doon ka dumadaan. Ano? Magapig? Oo, Magapig. Magapig. Doon ka dumadaan, papuntang kandahin sir, papunta ng Ilocos yun. So pa Ilocos talaga ang mga lango yan. Oo, meron din. Kahit dito sa parte rito sa Caberna, meron na rin yan. Claveria. Oo. Pero dito sa Pari, wala. Dito rin, marami dito, pero dito sa Pari, wala dito, pero dito sa parte sa Kwan. Ha? Pagbusan nga rin, dito. Pero sunod, malapit yan, Santa Ana. Pag lampas na dito, mga 1 oras, gano'n. Oo, mga siguro yan. Yung sasabay mo, marami rin doon naliligo. Ganun. Basta marating mo na sa Kwan, marating mo na lumampas ka sa Bugay, makikita mo na, dire-diretso ka na, makikita mo yung nakasan doon na, dire-diretso ka lang na Kwan, na ganun. Tapos, okay. Ito yung dulo ng Apari o dulo ng Cagayan. Ayan, yan parang nasa tapat na yan, mga isla. Mga isla yan, titignan natin sa mapa, mamaya i-confirm natin kung ano talaga ang ano yan. So, wala raw ditong beach. Kaya, lahanap tayo sa hindi naman kalayuan. Okay.
dagat na yan, yung ilabas na yan. Right? In the meantime, walang lango yan dito. So sa di kalayuan, doon tayo sa ano, unahin muna natin yung makakainan. Pagka wala tayong makakainan, nakikita nyo na yung eme doon sa malayo. So pag wala talaga, dyan tayo kakain. So guys, di na natin kailangan pumunta doon sa eme dahil may nakita akong mukhang masarap na kainan, no? Yung mga pwede mo nang tawagin a decent place to eat. Pansit Batil Batong. What? Paano ba yun? Pansit Batil Patong. Okay. So, yeah, umorder na ako at piniprepare nila. Alam mo, malaki preparation na ginagawa nila rito eh. Ang daming ricado. May naano pa sa toge, tapos may bawang, ano. Halo-halo yan. Kaya masarap naman siya talaga. So ngayon, ang nangyari, wala tayong lalangoyan dito sa Apari. Kaya nag-decide ako na tumuloy na lang ng Patapat. Alright, hanggang Lawag. Actually, ino-offer nila or sinasuggest nila na dun sa bandang Santa Ana, dulo na ng Apari yan, dulo na ng mismong Luzon. Yun yata yung nakikita doon sa, doon sa dagat, natatanaw. But anyway, malay ko wala na akong time para lumangoy. And 3 hours pa pala papuntang Pagudpud. Kaya medyo mahaba-habang ride yun, no? Kaya mas binabuti ko na tuloy lang sa agenda. Kasi akala ko naman yung Apari is already a destination, but yun pala, nakita ko lang na isang lugar lang yan at wala siyang beach, wala siyang resort except do sa part ng Santa Ana, which is yung pinakadulo, pinakasungay ng Luzon. Nandun yung Santa Ana. So ito na yung Pansit Batil Patong. Wow, order pa ako ng extra rice. Hindi ko lang alam kung kakailanganin ko kasi sa itsura pa lang nito mukhang napakarami na eh. So malalaman natin, pero tingnan nyo ha, mukhang masarap. Okay, so tikman din natin yung tikman din natin yung sabaw. Alright, kasi hinahalo yan eh. Nakahiwala yung sabaw niya. Hindi siya niluluto together with the sabaw. The sabaw is mix, hinahalo dito sa well, masarap na. Alright, so ibuhos na natin dito sa pansit, and there you go. Kain muna.